not all help should be free. Okay? I learned to charge for it. Okay? Natutunan ko yan sa mga nakilala kong negosyante lately na nagpapaalala sila sa akin na don't undervalue yourself. Don't give yourself yung mga natutunan mo sa buhay mo, yung mga lahat ng librong binasa mo, lahat ng effort mo at pagod mo, wag mong iaabot yun sa mga hindi deserving na tao na ia-unfollow ka din lang kapag um, for example, ayaw mo nang magbigay or ano. Kasi honestly, sa 2 years, marami na akong naibigay. Okay? Na dapat actually hindi siya libre. Kasi kung titingnan nyo halos lahat ng content creator dito, they already have the subscription model, okay? And they're already selling courses or ano, kahit ngayong 1,000 followers lang eh, nagbebenta na ng ano, ng astrology course, ng astrology reading. As in, hindi ka makakapasok sa live nila na hindi ka nagbabayad or hindi ka nagbibigay ng stars or cash G. Okay. Ang natutunan ko kasi sa journey ko, dito especially sa content creation space sa TikTok is, maraming mahilig sa libre. And ang natutunan ko sa mga mayayaman kong kaibigan is, they try to filter out the people, okay, that will enter their life by seeing who can give equal exchange of value versus people who are not willing to pay anything. Okay? Kaya kahit yung mga napansin ko, kahit yung mga mayayaman na kilala ko, kahit yung mga kaibigan nila, kapag meron silang restaurant or resort, okay, merong discount, pero magbabayad pa din. Okay? The problem that I see with many Filipinos, 80%, is the freebie mentality. Okay? This is why binawasan ko na din yung tips, binawasan ko na magbigay ng ano, ng personal development content. I'm more on the beauty content na in a more general sense yung mindset. But when I will open my coaching services, which I am a language coach and I'm doing personal development as well as glow up, is it's not cheap. Kasi hindi din madali yung pinagdaanan ko. Talagang impyerno din yung pinagdaanan ko at sandamakmak na gastos. I charge yung kids course ko pa lang sa isang kumpanya. Yung kids pa lang yun na $20 an hour. Kids course lang yun. Okay? Sa foreigner kasi, madali silang magbayad. Okay? Basta alam nilang you give value, you give your time, you give your effort, madali silang magbayad, no questions asked. Dito, pag nag-open ka ng courses, tatawagin kang scammer, tatawagin kang mababang tao, ganyan, nagbebenta ng kung ano-ano. But the truth is, coaching and mentorship kasi is not free. That's the truth. Kaya kahit tingnan yung mga sikat, sila Tito Drew, sila Miss Ara, sila Pink, they already opened coaching services din. Tsaka ano, kasi nga, hindi naman kasi talaga lahat iaabot mo ng libre. Yun kasi yung ine-expect ng market. Which is, kung ako negosyante, syempre, pipili ako ng market na kayang bayaran yung serbisyo at saka yung oras ko. Kaya yung coach na kilala ko is puro business person lang na successful na yung kino-coach niya. Kasi nga, sabi niya, ayaw niyang nagkakaproblema sa bayad. Yung iba kasi, pahirapan pa daw maningil.